Ako ay follower ng ibang mga social media influencers. Sinusubaybayan ko ang kanilang mga vlogs. Meron niyang isang pamilya na social media influencer. Yung nanay ay Pinay at yung tatay ay Australian na merong 2 anak. Sinusubaybayan ko ang kanilang mga vlogs. Ngunit nabigla ako nung isang beses kanilang in-announce sa kanilang vlogs na sila'y hiwalay na ng kanyang asawa. At marami ang nagulat. Hindi lamang nagulat, marami ang nag-bash sa kanila. At sabi pa nga, siguro kaya kayo nag-vlog na kayo hiwalay na dahil kukunti na lang ang inyong followers at gusto ninyong dumami o makaakit pa ng maraming sumusubaybay sa inyong mga vlogs. Mga kapatid, ngayong panahon ng social media ay marami ang mga taong naglitawan, naging sikat, nakilala dahil sa kanilang mga vlogs. At sila ay naging mga effective social media influencers. Subalit, mas marami pa ang naging mga bashers. Mas marami pa ang lumitaw na walang ginawa kundi pumuna sa kahinaan o weakness o kakulangan ng iba't ibang mga tao sa social media. Sa ating ebanghelyo ngayon, sinasabi ng Panginoon, ang tinitingnan mo'y ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Tinitingnan mo ang kahinaan ng iba, pero ang sarili mong kahinaan, ang sarili mong pagkakamali ay hindi mo nakikita. Totoong yan ay nangyayari hindi lamang noong panahon o bago pa ang panahon ng ating Panginoong Jesucristo, ngunit lumala sa mga panahon ngayon. Sa ating unang pagbasa sa aklat buhat sa sulat mula sa aklat ni Sirach, ay yan na ang pinupuna sa kanyang kapanahunan. At yan din ang pinupuna sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. At ngayon din, yan din ang napapansin ng marami. Mas marami ang gustong makapag-comment at mas marami ang gustong mag-comment sa comment ng may comment. Kaya dahil dyan ay marami tuloy ang hindi nagkakaunawaan at marami pa nga ang nag-aaway dahil lamang sa mga post, parinig, paramdam sa mga social media accounts. Kaya tayo ngayon ay inaanyayahan ng ating Panginoon sa ating ebanghelyo. Bago tayo pumansin, bago tayo mag-comment, bago tayo pumuna sa ibang tao, tingnan muna natin ang ating sarili. Tingnan muna natin kung ano ang ating mga strengths at higit sa lahat, tingnan natin kung ano ang ating mga weaknesses, kung ano ang ating mga kahinaan, kung ano ang ating mga kapalpakan, kung ano ang ating mga pagkakasala. At tayo nawa ay maliwanagan, magkaroon ng spiritual enlightenment nang sa gayon ay hindi tayo manatiling bulag sa ating mga kahinaan at hindi tayo madaling mag-comment sa comment ng buhay ng ibang tao. Mga kapatid, ang ating ebanghelyo ngayon ay nag-aanyaya sa atin. Sumunod tayo sa kaliwanagan ng ating Panginoon. Sumunod tayo sa kanyang mga utos at aral sa ating ebanghelyo ngayong linggo. Ngayon ay pahayag natin ang ating pananampalataya.